mga nagkag-Bible pang libutan knowing na magkuha na siya murag to Christianize sa iyang kinabuhi. But usahay bisan mo daghang kay sa Bible, sometimes na siya question sa iyang life no. So nasa mga questions bitaw sa panahon niya na siya hindi masabtan, magsalis, basa sa Paul, sige, usay, confused pa siya. Usahay na ako yung mga panahon niya, unsure siya sa, kasi will ni Lord. Kasi mag-will ni Lord para sa kuha. So, ang problem niya, mabili tungkol kay kulang siya sa pulong sa Ginoo, nadaghan ko siya Bible, but kulang siya sa pagkinabuhi. Mga ko nang explain karutan taon. Kulang ka ng nasa yung lack of living by the book. Wala niya yun ang kinabuhi. Ang kinabuhi nga subay yun sa pulong sa Ginoo. No, naara siya ng Bible pero wala yun niya masabtan. Kasi ganang pasabot ba? Mura doon katong kang Philip o katong kang Eunuco. Diba ka-remember man ang story? No, nagbasa siya sa pulong ni Isaiah pero wala niya masabtan kung yung gibasa. Moto sultihan siya sa spirit sa Ginoo nga bukura ng chariot, isakyan sa Eunuco niya, sabta siya. Moto nga sa dihang nga nakasabot ang katong Eunuco siyang gibasa. Ang nahitabo sa iya sunod. Nagpabaptize ang Eunuco. Meaning nakasabot siya sa iyang gibasa, nakasabot siya sa iya. That's the example of a person living by the book. Ikinabuhi na niya ang pulong sa Ginoo. And usahay sa daghan mga Christians karon, bisan ko nagabasa sa Bible but still confused. Unsa man gyud ang pasabot? Unsa man gyud ang pulong sa Ginoo? So usahay mo gud nagadepende ra ta sa opinion sa uban. Kanang naa magudta na naanadaay gihatag kawali. Unya kita mo gitawag magudta without studying so yung pasabot ana. Mo na problema usahay ba? Walang tanadaan mga ready-made nga mga wali. And then kita po ato ra poday anak ko gyud dayon ta kanang araw dayon tutudlo without studying it first. Mo na problema usahay. Usahay daghan ta ebalan ang mga verses no, dugay kay ta memorize ng mga verses. Pero wala kita kabalo unsa gyud ka matuoran ang mga verse. So, wala nato masabtan ba unsa man ang pasabot gyud ana. And then usahay po gusto ta panalangin sa Ginoo pero wala ta nagatuon sa iyang bulog. No, gusto kay na pangayoon sa Ginoo panalangin kung wala ta tuon sa pulong sa Ginoo, wala po ta nakasabot sa pulong sa Ginoo. So, ang resulta na is spiritual weakness. So, daghan ta kaigsuonan, mga kaigsuonan, dugay na kayo sa pagpanalanggan, pero weak lang ihapon spiritually. Ano man, walay personal study sa Bible. Especially leaders. Sa ato mga council members, importante yun as leaders, naagyo tayo personal study of the Bible. Kay galit ko ta, di ba? Leader ta. So, mo niyang mahitabo sa kang Ezra. He is a leader, a scribe. Sa itong text karon mabasa ni sa Ezra chapter 7 verses 6 o sa verse 10 po. Ako basahan sa verse 6. Ezra chapter 7 verse 6. This Ezra went up from Babylonia. He was a scribe, or he was a teacher. He was a teacher well versed in the law of Moses, which the Lord, the God of Israel, had given. The king had granted him everything he asked, for the hand of the Lord his God was on him. And then in verse 10, for Ezra had devoted himself to the study and observance of the law of the Lord, and to teaching its decrees and laws in Israel. Magampo ta, Father God, salamat sa imong ihatag na mensahe karon.
ni personal nga pagtuon sa imong pulong Ginoo. Aron nga mas mahibaluan namo kinsa ka sa imong kinabuhi. Mas malalom ang pag-ila sa imong Ginoo. Ug pinahagi ni ana, mas malalom ang akong pagsabot kung sa mga imong gusto nga among buhaton Ginoo. Kung sa may kabuhot ng Ginoo sa imong kinabuhi. Nga makasabot ni kung sa yun ako nakaulan Lord. All this Lord we pray in Jesus' name. Amen. So sa kaning si Ezra, usa siya ka-teacher sa yung dari teacher no well-versed, meaning pag well-versed, expert siya. No, grabe siya ka-expert sa law, istudyhan din niya. And then, ang naitabo, ang hari, itagaan siya pabor ba sa hari? No, na ipabor sa hari. So, makita nato dira nga if ang tao, sa tao well-versed sa scripture, na ang pabor sa Ginoo, na po ang pabor sa mga tao. So, meaning na ang panalangin ba? Panalangin, unya, pabor sa mga tao. And then, nganong ingon ani man ang nahitabo nga panalangin kang Ezra. Tungod guys, sa verse 10, for Ezra had devoted, sa man ang devoted, meaning, naagid siya intentional nga commitment sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. No, committed himself to the study and then observance of the law. Observance meaning iyang gi-apply sa iyang kinabuhi. No, sa iyang pag-study, iyang po gi-apply. Meaning, wala lang sa tamang sa pagtuon, iyang po gi-kinabuhi. No, living by the book mo na siya. And wala lang siya taman nga nag-apply sa iyang gibasa, kundi iya po gitudlo, no, and to teaching its decrees and laws in Israel. No, nag-study, then observance, meaning application, and then pagtudlo. Usahay, ang naitabo sa mga teachers karon sa pulong sa Ginoo, nagtudlo without studying. Nung muna yung sa inyo po, nagatudlo pero wala nagtuon. Igo lang gibasa. Wala lang masaya akong nasabtaan mo. Usahay, mas taas pa ang pagwali kaysa sa pagtuon. Muna nga 100%, mamalit yun. Diba? Pero manayin mo yung bala, Pastor, di mas siguro mamalit kay pulong ko na sa Ginoo yung gidala. Pulong man sa Ginoo yung giwali, mamalit ba dahil na? Sige, nako example. Nagapaminaw ba mo wali sa Iglesia ni Cristo, sa ministro? Namina mo wali sa mga pare? Or namina mo wali ni Ibuloy? Or namina mo wali sa mga saksi ni Jehovah? So may rason na wala ako naminaw. Mali ang lahat itundok. Mali lang pagsabot. No, same ra po na. Dili pasabot nga nagdala siya sa pulong sa Ginoo. Di na siya mamali. No, daghan nga mga magtududlo sa pulong sa Ginoo. Mali ang ilang itudlo. Isang pulong sa Ginoo yung ilang ginadala. Ang muna ang pasabot. Tungod kay wala itunan pagkayo ang pulong sa Ginoo. Especially leaders. So, karon nga hapon, I will be sharing tulong ng mga points. No, how can a believer become strong and useful in God's word? No, sa Ezra nahimo siyang effective sa iyang ministry. Tungod kay he devoted himself to the study of scripture. Kunya iyang i-apply o iyang itudlo. So una, kung sa atong buhaton para mahimo tong effective sa mga sa God's word. Una, by studying the word of God deeply. No, lahi ang pagbasa, lahi po na ang kining pag-study. Si Ezra, he was a scribe, no, skilled, well-versed sa law of Moses. So, iyang yun, ipataan o taas ng panahon ng pagtuon sa pulong si Ginoo. Dili siya basta-basta nga nagbasa lang. No, iyan yung isabot. Wala lang siya basta nag-study sa pulong si Ginoo. Only when convenient para sa iya. But
it was his priority. I-prioritize niya ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mura ba ka ng doktor, di ba? Ang doktor kay before na sila mag-conduct o sample surgery, dili man na sila pa-operahon, no? Opera. If wala sila nakapasar, no, kailangan po sila makapasar if makapasar sila if nagatuon sila. No, taas ilang panahon sa pagtuon kung saan nila nga matama ilang pag-opera. Tungkol kay ginabuhi po na ilang gidala. No, kita po, no, as leaders, ginabuhi man po na itong gidala. No, spiritual life. No, mas importante ang ato ang ginadala, no, as leaders. Muna nga, kailangan nyo na ito sa itong pagtudlo, sa liran yun yung maayong ato ang ginatudlo. No, dili yun magpatangka. Murag doktor, no, same way pala sa itong Christian. Sa ato mga Christian. No, a Christian must know God's word before living it wisely. Unang maka-question ka, anong na may mga Christians, mga leaders, nga ginabuhi wala mausap. Kaya wala man sila nagkatuon o tarong sa pulong sa Ginoo. Kung wala nagkatuon o tarong sa pulong sa Ginoo, of course, ang application or lagi application, dili nila matarong. So sa ato ang ginabuhi, do we make time for Bible study? Ang kita mga leaders, no, ato yun na kanang usapon ba na dili lang basta ma-member ka sa council o ma-chairman ka sa committee. Murag diha ra pud tama ang imong trabaho. No, kailangan pud kita yun ang mamuna nga magtuon yun sa pulong sa Ginoo no na ipag-study ba. So ang pulong mo sa Ginoo kung kanang napuno ta sa pulong sa Ginoo, mo ginay mo shape kung sa ato ang buhaton sa ministry. Di po ta makabalog sa itong buhaton sa ministry kung wala ta napuno sa pulong sa Ginoo. No, maglisod ta. Ikaduha, by practicing the word of God obediently. Sa Ezra verse 10, and observe it, no, gibuhat niya. Wala nang si Ezra tama sa knowledge, kung dili iyang ikinabuhi ang iyang studihan. No, ang word ni God, gikan sa huna-huna, i-connect sa heart, meaning application. No, sa iyang pagsabot, iyang ikinabuhi. Mura ba ka ng recipe sa pagluto? Di ba, naman ay mga recipe sa pagluto? Kung dili mo na gamiton sa pagluto, wala yung makasaon. No, kung ikaw sa tigluto. No, in the same way, ang scripture na gibasa, pero wala ni mo ibuhat ang imong gibasa, no, wala yung kinabuhi nga mausap. No, mo na ang goal. Ang goal sa pagtuon dili ang naka-gain of knowledge. Ang goal sa pagtuon para mausap ang kinabuhi sa tao. So, kita ba are we obeying sa ato ang mga nahibaluan? Ang ato ang kinabuhi ba consistent with God's word? Ikatulo, by teaching the word of God faithfully. No, si Ezra, yang gitudlo ang mga law sa Ginoo, mga rules, statutes, yang gitudlo. Wala lang siya tamang niya nag-apply, kundi gitudlo po siya. So, si Ezra iyang gipasa ang pulong sa Ginoo ngadto sa uban. No, ang nahitabo na resulta, naka-gain siya favor dili lang sa Ginoo kundi dili sa hari. Kung sa'yo nahitabo, ang hari iyang ihatag kung sa may gusto ni Ezra, no, i-grant sa Ginoo ang tanan nga gusto ni Ezra. Dali mga anak, hari ko na. So na ang pabor ba? Nung una, kung gusto tagpanalangin, gusto ba tagpanalangin? No, magtuon na sa pulong sa Ginoo. Gusto na ba tagpanalangin? Atong i-apply atong natunan. Kanya, gusto ba tagpanalangin? Atong itudlog ang ato ang mga natunan. So muna ay usay gusto na tagpanalangin pero di ta gusto mutuon sa pulong sa Ginoo. So, dili man na siya pwede, lisod man na siya. Kaya wala kang takabalo usay ipabuhat sa Ginoo sa ato. So dili mo flow ang panalangin sa ato. So mo po nilang gusto sa Ginoo sa ato as leaders. Kailangan kita na nakasabot yun. Pero usahay, wala kang punta
nahibalo. Gusto ko na pagtuon, pastor. Di man may kabalo. Tama na rin sa pagbasa. Kaya ato ang mag-usahay, kanang nag-agad na mag sa kanang bilang sa example lang. Dili man siya dautan, daily bread. Dili man siya mali. Kaya usahay ang God, ang nahitabog sa daily bread. Magbasa ta. Kunya, naanadaan ba? Murag ready-made na dito ang information. Ready-made na ato na lang pasahon sa sabton. Pero lahi ka yun ng study dyan ka ba? Kaya makapalo dyan ka, gusto mo ipasabot na. Kaya ka lang sa daily bread, ilaharap po ng interpretation, o ilaharap po ng pagsabot. Ilaharap po ng idea. So kailangan magtuon po ka sa imong kaugalingon. Kaya i-compare mo kung tamang babot, murag isipo ba ang imong nasalihan sa ilang gisulat dito. So muna ang gusto sa Ginoo sa ato as leaders, kung gusto tag panalangin. No, mag-start din na sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Grabe og kaagi ang Bible before maabot sa ato. Meaning, gitagaan gyud sa Ginoo og dako nga kabukaton nga maabot sa ato ang pulong sa Ginoo. Unya mahitabo kuno sa mga Kristohanon, dili wala gitun-an. No, tama na sa pagbasa, mura for ang mahitabo mo God for compulsory ra ba? Nga na mo daw ibuhat sa una. Kanang nagbasa ra ko ba? Basta makabasa ra ko karon nga adlaw, okay na. Pero kung taon-taon ka, basta may context ato, basta may punto sa butana, wala ra makasabot. So, useless. Kailangan makasabot yung kay para mahibaluan kung saan ay gusto sa Ginoo ani. Kinsa sigad sa imong ibasa, kung sa iyang ipabuhat sa imo. So, kailangan nato masabdan, especially kita nga mga leaders. Magiging tama kumpiyansa kay diha man tama kabalo kung sa ipabuhat ni Lord. Especially kung asa pati assign ni God kung sa atong position karon sa church. So, sa ato ang kinabuhi karon, usa din ka pag-asig nga in order for us to grow more in Christ, to be like Christ, kailangan nato ang desire ba nga mahimot ang devoted sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kaya kung wala to na ginabuhat, lisod kaayo ang pagbuhat sa ministry. Kaya di man ta makabalo sa kabuton sa Ginoo. Kulang ang kanang kulang ang ato ang paglihok. Kaya kulang man ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So muna nga muna ang pag-asik sa Ginoo sa tao karon o ginapunta na sa atong i-desire. Kung gusto mo mangutana kung saan ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, anda mo kamutabang kung sa may buhaton, pastor. Nga naadyo ko'y makatarong ko pagtuon sa pulong sa Ginoo. Maanda ko mutabang sa inyo. So let us pray. Father God, we thank you, Ginoo, once again sa inyong mensahe. Tagayin